sa kailaliman ng Surigao del Sur, sa isang ilog na sobrang linaw para maging natural at sobrang tahimik para maging ligtas, nakahimlay ang isang alamat na mas matanda pa sa sinumang nakatira sa hinatuan. Hindi ito alamat ng engkanto lang. Hindi rin basta kwento ng mangingisda. Ito ang kwento ng sirena, ng nilalang na kung tawagin ng mga taga roon ay tagbantay sa huyom adlaw. Bantay ng pinakamadilim at pinakabanal na bahagi ng Enchanted River. At ngayong gabi, ikukwento ko sa inyo ang nangyari sa isang diver na muntik nang hindi na nakabalik. Ang Enchanted River ay sikat dahil sa malakristal nitong tubig. Pero higit sa ganda, mas sikat ito dahil sa mga kwento ng misteryo. Sabi ng mga residente, hindi ordinaryo ang ilog. May nilalang na nakatira sa ilalim. Sa gitna ng ilog may isang parte na halos itim, parang bangin pababa. Walang diver ang nakakuha ng tunay na lalim nito. Ang tawag ng mga taga-barangay dito ay huyom sa diwata, ang bahagi ng diwata. Bawal lapitan, sabi nila. Yang bahagi may bantay at dito magsisimula ang kwento ni Rico. Si Rico, isang professional underwater videographer, ay mas sanay pa sa dagat kaysa lupa. Hindi siya madaling takutin. Hindi siya naniniwala sa mga kwento. Pero mula pagkabata, naririnig na niya ang tungkol sa sirena ng Enchanted River. Tinatawanan niya lang iyon. Hanggang isang araw, para sa proyekto niya, kailangan niyang i-document ang mismong Forbidden Deep. Nagbabala ang mga taga roon. Kung papasok ka sa madilim na bahagi, huwag kang lilingon kung may tatawag sa'yo. Pero tulad ng karamihan, hindi niya sineryoso ang babala. Sa unang dive, naging magaan ang lahat. Maganda ang tubig, tahimik, hindi nakakatakot. Pero sa 60 talampakan, nagbago ang kulay. Parang may humalo, parang tinta, madilim, malamig. At doon niya unang nakita, anino, mahabang buntot, kumikinang sa ibabaw ng sinag. Pag-angat ng flashlight, nawala. Pag-ahon niya, ngumiti ang mga kasama niya. Normal lang daw yun, pero hindi iyon ang huling beses. Kinabukasan, bumalik si Rico. Mas malalim, mas tapang, at doon niya narinig ang boses. Rico, malinaw. Mahinahon, parang babae na nasa ilalim ng tubig. Paglingon niya, wala naman. Nandito ako. May naririnig siyang boses. Tila ba tinatawag siya palapit? Parang tao. Pero hindi. Ang buhok, malutong, mahaba, parang ulap na itim sa tubig. Sinundan niya ng hindi namamalayan. At lumalim siya ng lumalim hanggang may humawak sa paa niya. Mahina lang, pero malinaw ang dampi. Hindi kamay ng tao. Ang ilaw ng flashlight niya tumama sa isang bagay. Hindi bato, bungo. At sa likod nito, may lumusong na anino. Mahaba, maliksing gumalaw. Pagharap niya, nakita niya ang mata. Mata na asul, pero walang itim. Mata ng nilalang na hindi dapat makita ng mortal. Lumapit ang mukha. Sobrang puti, parang nililok sa niyebe. Ang buhok, parang ulap. Ang ngiti o matutulis ang mga ngipin. At nang umangat ang buhok nito, nakita niya may hasang sa gilid ng pisngi. Hinila siya pababa. Mabilis. Parang walang bigat ang tubig. Ang eardrums niya pumutok sa pressure. Napasigaw siya pero walang tunog hanggang sa may liwanag. Kumikinang na kuweba sa ilalim ng ilog. At loob nito may lagusan ng mga diwata, sirena, mga diwende, mga halimaw. At sa gitna ng kuweba, may trono. At nakaupo roon ang nilalang na mas malaki, mas matanda, mas gutom ang tingin. Ang sirena sa likod niya ay parang tagahatid lang. At si Rico ang dinadala. Sa ibabaw, 45 minuto na siyang nawawala. Dapat 20 minuto lang ang dive. Biglang kumulo ang tubig, para bang may sumipa pataas. At lumutang ang katawan ni Rico. Nanginginig, nanlalaki ang mata. Walang boses. Kinabukasan lang siya nakapagsalita. Ang una niyang sinabi,
Hindi sila isa lang, marami sila at hindi sila umaalis sa lugar na yon. At nang tanungin kung bakit siya pinalaya, hindi niya alam. Sa tuwing ipipikit niya ang mata, may boses pa rin siyang naririnig. Bumalik ka, may ipapakita pa ako. Tuwing may nawawalang diver sa hinatuan, sinasabi ng mga taga-barangay, kinuha ng bantay. At hanggang ngayon, walang nakakasukat ng pinakailalim ng ilog. Dahil kung anuman ang nasa ibaba, ayaw nilang maabala. Ang kwentong ito ay paalala na hindi lahat ng maganda ay ligtas at hindi lahat ng tahimik ay walang panganib. Ang mga sagradong lugar, lawa, ilog, kuweba, gubat ay may mga kwentong mas matanda pa kaysa atin. Dapat natin silang igalang. Hindi lahat dapat pasukin. Hindi lahat dapat sukatin. Hindi lahat dapat tuklasin. At pinakaimportante, hindi lahat ng hindi natin nakikita ay hindi totoo. Minsan, pinipili lang nila kung kanino sila magpapakita. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito at gusto nyo pa ng mas nakakatakot, mas misteryoso at mas madidilim na kwento ng Pilipinas, i-like ang video, i-share sa mga kaibigan mong matapang at mag-subscribe sa ating channel sa HK Love Kitty and Bestie. Para sa susunod na nakakatindig balahibong kwento, comment nyo rin. Naniniwala ka ba sa sirena ng Enchanted River? At kung may sarili kayong kwento, sightings o karanasan, i-comment nyo lang. Baka yan na ang susunod nating episode. Ingat kayo lagi mga kabesti. At tandaan, sa bawat tahimik na tubig, may matang nakamasid.